Itago niyo na lang ako sa pangalang Rudy. 35 anyos. May asawa at 2 anak. Ako ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang sales manager sa isang merchandising firm sa Malate. Hindi ko na masyadong idedetalye ang ilalahad kong kwento at baka mamaya ay makarating pa ito sa butihin kong asawa. Gusto ko lang talagang i-share sa inyong lahat ang hindi ko makakalimutang karanasan noong mga panahong naisalba ko ang isang babaeng nangangailangan ng tulong at kalinga ko. Bilang isang customer sales representative, wala akong ibang hinangad ng mga oras na iyon kung hindi mabilis na promotion at maayos na performance bonus. Maliban kasi sa nag-aaral pa ang nakababata kong kapatid, ay kailangan ko ring magdoble trabaho bilang isang breadwinner upang mabayaran ang kaliwat ka ng mga utang namin para lamang makapagtapos ako ng kolehiyo. Si Madam Loida ang nagsilbing mentor ko ng mga oras na yun. Head siya ng departamentong pinagtatrabahuhan ko at isa naman ako sa 5 staff niya. Turning 32 pa lamang siya noon, habang ako naman ay nasa 28 anyos na. Ang asawa naman nito ay head ng production team na humahandle ng magkakaibang linya ng trabaho. Hanggang matapos ang produktong binibenta namin sa sales department. Masasabi kong mistisa ang boss kong babae. Matangos ang ilong, mahaba ang pilikmata, at halatang mataas ang pinag-aralan sa tono at paraan pa lamang ng pananalita nito. Kahit may anak na ay sexy pa rin naman siyang tingnan. Sabihin mang may konti na rin siyang bilbil, pero kahit sinong lalaki ay mapapalingon pa rin sa katawan niya. Sabihin mang ginagawa ko ang lahat upang mapanatili ang respeto ko sa kanya bilang boss, ay may mga oras pa rin siya ang nasa isip ko, lalo na sa malalamig kong gabi. Mabait kasi si Ma'am Loida. At masasabi ko rin namang hindi siya killjoy. Nang minsang nasa kalagitnaan kami ng biroan ng mga kasamahan ko sa trabaho, ay hindi siya nagdalawang isip na sumali, kahit medyo green na ang topic naming lahat. Iniisip ko na lang ng mga oras na iyon na marahil normal lamang yun sa mundo naming mga sales representative. Dahil kailangan naming maging open-minded, lalo na't iba't ibang klase ng tao ang mga nakakahulubilo namin sa araw-araw. Rudy, pwede ka bang pumunta sa office ko mamaya? May sasabihin akong importante sa'yo. Kakaibang kaba ang naramdaman ko sa naging bungad ni Madam Loida sa akin matapos itong makabalik mula sa pinuntahan niyang meeting. Halos ilang segundo rin bago ko nahimasmasan sa aking kinauupuan hanggang sa nagawa ko ng sumagot sa kanya. Hindi kaya papalapit ng promotion mo, Brad? Hindi ba nabanggit ni Ma'am yun sa'yo noong nakaraang buwan? Huwag mong kalimutan ang MP at lechon baboy natin ha. Nangako ka pa naman sa amin. Nabigla ako sa sinabi ni John. Gustuin ko magsakyan ang biro niya, ngunit takot akong mausog ang promotion na kay tagal kong hinintay. Alam ko kasing masamang magbilang ng sisiyo nang hindi pa napipisa ang itlog, kaya mas gugustuhin kong maging low-key muna hanggang maaari. Baka may new assignment. Alam niyo naman maraming ibig sabihin ang importante ni Ma'am. Sabi ko at saka napangiti na lamang sa kanila. Natawa naman ang isang kasamahan namin na para bang nakarelate din agad sa sinabi ko. Tama si Rudy. Alam niyo ba nung huling tinawag ako ni Madam sa opisina niya? Akala ko, salary increase na. Yun pala, additional workload at malalang overtime lang. Muntik na kaya akong maging zombie nun. Anya habang napapailing pa sa kinauupuan. Sumang-ayon naman ako sa kanya at minabuting bumalik na sa trabaho. Pinigilan ko ang sariling mag-isip ng sobra dahil ayokong mag-assume at baka mabokya rin ako tulad ni Leo. Kung sakali mang mabigyan ako ng promotion,
ay magpapasalamat talaga ako ng sobra kay Madam Loida. Baka nga hindi lang MP at lechon ang ihahanda ko sa team namin. Handa rin akong dagdagan yon ng pizza at ilang case ng beer sa unang sahod ko. Sa tanghali ay naging abala kaming lahat sa kaliwat ka ng mga sales catalog, kaya hapon na nang makapunta ako sa opisina ni Madam Loida. Doon ay nakaupo lamang siya sa kanyang brown swivel chair habang kaharap ang tambak ng mga papeles at laptop. Muntik na tuloy akong huwag tumuloy nang mapansing abala pa rin to sa dami ng trabaho habang panaka-naka pa nitong sinasabunutan ng buhok na para bang stress at naiirita na to sa mga ginagawa niya. Akmang tatalikod na sana ako sa pintuan nang marinig ko ang malambing na boses niya. "Kanina ka pa ba nandyan, Rudy?" Anya tsaka napatayo sa kinauupuan. Pasimple ko namang kinamot ang bato ko bago ito hinarap. "Hindi naman gaano, ma'am. Wala pang 5 minuto. Kailangan kong magkunwari. At baka mamaya akalain nitong pinapanood ko siya habang nagtatrabaho. At tahimik akong nagmamasid sa opisina nito nang walang pasabi. Halika, tuloy ka." Matamis ang ngiti niyang sambit sa akin. "Nahihirapan ba kayong lahat sa catalogs kanina? Marketing team kasi ang may plano at gawa nun. Pinayagan naman ng mga bossing kaya wala akong nagawa kung hindi gamitin na lang at sundin ang instruction nila." Lihim akong napubuntong hininga sa sinabi nito. Kaya naman pala pressured siya ngayong araw dahil involved ang ibang department sa assignment na ibinigay sa amin. Bahagya pa kami nag-usap tungkol sa trabaho. Hanggang sa nabagong usapan namin sa importanteng bagay na gusto niyang sabihin kaninang umaga. "Siguro nagtataka ka kung bakit kita pinatawag dito sa office." Makahulugan niyang sambit. "Kinakabahan ka ba kung tungkol saan to?" Tanong pa niya. Sinalubong ko naman siya ng tingin. "Halata ba, ma'am? Kinakabahan po kasi ako dahil kung hindi promotion ang sasabihin niyo, ay baka mawalan na ako ng trabaho bukas." Sabi ko at saka mahinang natawa. Tulad ko ay natawa rin to sa kanyang pwesto. "Ano ka ba naman, Rudy? Bakit ko naman hahayaang mawalan ka ng trabaho? Sa tingin mo ba papayag ako?" "No way." Anya tsaka humakbang papalapit sa akin. Akala ko may kukunin lamang siya malapit sa kinauupuan ko. Pero nabigla ako nung humawak siya sa magkabila kong balikat. "May pabor lang sana akong hihilingin sa'yo. Payag ka ba?" Hindi ako agad nakasagot sa kanya. Dahil unang nakarating sa akin ang amoy ng mamahalin nitong perfume. Baka guni-guni ko lang, pero pakiramdam ko ay mas matamis at matapang yun kumpara sa kadalasan niyang ginagamit. "Ano ho yun, ma'am? Basta wag lang pong usapang pera ha. Alam niyo namang higpit sintron pa rin ako hanggang ngayon." Sabi ko. Parang may kung anong kinang namang kumislap sa mga mata nito dahil sa narinig. "I need you to stay here with me tonight. Kailangan kita ngayong gabi, Rudy." Nagulat ako sa sinabi niya at napatanong bigla. "Overtime po?" Mahina siyang natawa. Parang ganun na nga. Pero mas mabuti yatang sabihing additional workload dahil gagawa tayo ng sales report na kailangan ng marketing team. Bukas ng umaga ang deadline. At alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin kapag report preparation na ang pinag-uusapan. Ewan pero para siyang nagmamakaawa na parang bata sa harapan ko ngayon. Bagay na hindi ko naman kadalasang nakikita sa kanya. "Sige po, basta ba kayo Sagot ko naman. Wala na akong ibang sinabi sa kanya bagkus lumabas ako ng opisina nito para sabihin muna sa nakababata kong kapatid na kailangan kong mag-overtime ngayong gabi dahil may minamadaling report kinabukasan. "Dinner muna tayo." Paanyaya ni Ma'am Loida matapos kong bumalik sa opisina niya bago mag-6 ng hapon.
Bumaba ang tingin ko sa in-order nitong mga pagkain na kung susumahin ay batid kong sobra-sobra para sa aming dalawa. Hindi naman halatang kasali ang midnight snack sa sobrang dami po nito. Hindi naman siguro tayo aabuti ng madaling araw sa opisina, hindi ba? Napalakas ang tawa niya sa sinabi ko bago ito kumuha ng ilang pirasong french fries. Mga kalokohan mo talaga, Rudy. Siyempre, kailangan kong siguraduhing busog ang tiyan nating dalawa habang nagtatrabaho. Pansin ko ang saya niya habang kausap ako. Pero may hindi maipaliwanag na lungkot akong naaninag sa mga mata nito. Isang bagay na hindi ko na inalam at isinantabi na lamang habang gumagawa kaming dalawa ng report. Siya nga pala, ma'am. Bakit hindi man lang po yata dumaan dito si sir ngayong hapon? Busy na naman po ba ang production? Tanong ko nang mapansing ito yata ang unang beses na hindi sila nag-usap ni minsan man lang sa buong araw. Bumaling naman to sa akin bago bahagyang bumagal ang pagtatype nito sa kanyang laptop. Baka nalunod na sa sabaw ng sekretarya niya, Rudy. Mahalata sa boses nito ang inis at galit. Akala niya siguro siya lang ang marunong maglaro sa aming dalawa. Pwes, huwag niya akong subukan. Nanatili akong tahimik. Lalo na't alam kong kasalanan kung biglang nagbago ang mood nito. Nagkamali yata ako nang natanong tungkol sa kanyang asawa. Ibinuhos ko ang buo kong atensyon sa aking ginagawa para makabawi sa kanya nang muling magsalita si ma'am. Sabihin mo sa akin ang totoo, Rudy. Pangit ba ako? Wala na ba akong apil kahit konti? Umiling ako para pasinungalingan ang mga naging tanong niya. Ramdam ko kasi ang matinding insecurity sa tono ng pananalita nito. Maganda po kayo at sexy pa rin hanggang ngayon, ma'am. Kunot ang noon nitong bumaling sa akin ng tingin na parabang dismayado. Kung totoo yan, bakit niya pinatulan ng babaeng yun? Kahit sabihin nating laro lang, tama bang maglaro siya kahit may asawa siyang tao? Sinubukan kong sagutin ng maayos ang bawat tanong ni ma'am dahil ramdam kong kailangan na kailangan niya ng makakausap sa mga panahong to. Baka unang nagpakita ng motibo ang babaeng yun, madam. Alam mo naman, walang manok ang makakatanggi kung palay nang lumalapit, sabi ko. But, hindi nito na ituloy ang gusto niyang sabihin nang muli ako nagsalita. Kung tutuusin, napakaswerte ni Sir dahil complete package ang naging asawa niya. Maliban sa maganda, mabait, ay matalino pa. Kaya wala kayong dapat ipag-alala sa bagay na yun, ma'am. Walang mali sa inyo. Walang-wala. Hindi man ito pinapahalata, pero alam kong unti-unti na siyang tinatalo ng emosyong nararamdaman. Pero hindi pa rin siya nakontento sa akin. Basag ang boses niyang sambit. Napabuntong hininga to, pagkatapos, tsaka pigil ang luhang napayo ko sa kinauupuan. Kaya naman pala ganito na lamang ang kagustuhan niyang samahan ko siya sa opisina, dahil wala siyang balak umuwi sa bahay nilang mag-asawa. Alam mo, nahuli ko kasing nakakandong sa kanya ang babaeng yun, habang may hawak na flowers. Kung hindi ba naman sila mga walang hiya? Anito habang nakayukom o nakakuyom ang kamao. Mas pinili kong huwag na lamang katungan ang galit na nararamdaman niya sa asawa. At baka maging dahilan pa iyon ng mas malaking gulo sa pagitan ng mga to oras na umuwi siya. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para matapos ng mabilis ang sales report sa kabila ng antok na nararamdaman ko. Halos masira naman ang laptop ni Madam Loida sa nararamdaman niyang gigil habang nagtatrabaho. Kulang na lang din ay maluhato at alam kong hindi na work-related ang emosyong meron siya. Pangalan ko lamang ang nabanggit nito. Pero alam kong matindi ang pangangailangan ni ma'am sa akin ng mga oras na yon. Rudy, pwede mo ba akong samahang uminom ngayong gabi? Nabigla ako sa sinabi niya. Siya, iinom? Hindi kaya mas lalo lamang siyang magwawala kapag pinayagan ko siyang gawin yun? Pinagmasdan ko siyang mabuti
hanggang sa muling bumalik ang nagmamakaawang ekspresyon sa mukha nito. Hindi lang yun. Naluluha na rin ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Napatango na lang ako para sumang-ayon sa gusto niyang gawin. Hinayaan ko siyang umorder ng inumin. Patago naman ang paraan ng pagbili nito at hindi ko alam kung paano niya yon nagawang mailusot sa guard. Hanggang sa hindi ko namalayang sa loob lamang ng 1 oras, ay naparami na ang inom naming dalawa. Sabihin mo sa akin, Rudy, naranasan mo na bang pumatol sa babaeng may asawa? Agad akong pinagpawisan ng malamig sa tanong nito. Bakit mo natanong ang mga bagay na yun, ma'am? Bahagya akong napalunok, habang hindi naman to kumibo o ngumiti man lamang. Wala pa akong karanasan sa babaeng may asawa. Pero kung kayo naman ang babaeng magiging dahilan ng pagkakasala ko, bakit hindi? Sabi ko. Naging madaldal ako. Marahil dala rin ang epekto ng alak sa aking katawan. Talaga, Rudy? Anito habang nakatingin ang mapupungay niyang mga mata sa akin. Oo, ma'am. Maiksi kong sagot na halatang kinatuwa nito. Saglit kaming binalot ng matinding katahimikan at tanging bote ng alak lamang at mga shot glass ang lumilikha ng tunog sa opisina nito. Gusto mo bang subukan, ma'am? May lakas ng loob kong sabi sa kanya dahil para bang tuluyan nang nawala ang hiyang araw-araw kong dala sa tuwing magkasama kaming dalawa. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa akin nang may kahulugan. Hanggang sa tumayo muli ito sa kinuupuan para lumapit sa akin. Masuyo kong hinintay ang magiging sagot nito. Hindi naman siguro masama kung 1 beses lang, di ba, Rudy? Lumalim ang aking paghinga at ganoon din si Madam Loida. Halos magdikit na ang mukha naming dalawa ng mga oras na yun. Hanggang sa napagpasyahan kong umiwas at humirit ng 1 linya. Kung sinayang ka ni Sir, pues hindi kita sasayangin ngayong gabi. Pansin ko ang matamis niyang ngiti. Sabihin mang lango kaming dalawa sa alak, pero alam kong may idea pa rin kaming dalawa sa sitwasyong kinakaharap namin. Pero wala na akong panahon para magdalawang isip, lalo na nang tuluyang nagdikit ang labi naming dalawa. Halos matumba ako sa kinauupuan ko sa marahas na palitan namin. Gigil at sabik ako sa boss. Nagmadali kaming kinalas ang suot ng bawat isa hanggang sa para itong mga basura na isa-isang tumilapon sa sahig. Halos mawala ako sa sarili nang tuluyang masilayan ang lahat kay Loida. Unti-unting bumaba ang halik ko sa kanya na naging hudyat ng lahat. Hindi nagtagal ay tuluyan na kaming napadpad sa kawalan. Hinayaan namin ang mga sarili naming pakawalan ang uhaw sa aming pagkatao. Alam kong tila imposible na maabot ko pang muli ang ganong klaseng babae sa buhay ko. Alam kong nagawa niya lamang yun dahil sa galit nito sa asawa. Agad kong binuhat si Bam sa isang office table na matibay at muling nagtama ang mga mata namin. Tandaan mo palagi, Loida, hindi porket sinayang ka ng asawa mo, magiging mababa na rin ang tingin mo sa sarili mo. Nandito naman ako eh. Matagal na kitang pinapangarap, kahit alam kong hindi pwede. Sabi ko. Hindi ko napigilan ang ngiti ko habang nakatitig sa kanya. Napakaganda talaga ni Ma'am Loida, kaya hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. At sa kanyang office table ay tuluyang binukas nito ang mga binti para pahintulutan ako sa nais ko. Tila naging asawa niya ako ng mga oras na yun. Halos masira ang office table sa sobrang gigil ko sa kanya. Napayakap siyang mahigpit at tanging pangalan ko ang binabanggit habang walang sawang tinatamasa ang alapaap. Halos lahat ng sulok ng office niya ay di namin pinalagpas. At ang huling sandali naman ay sa kanyang office chair, kung saan paborito daw nilang sumaglit ng kanyang asawa.
Medyo natuwa ako nang marinig ko ang sekretong yun sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, pansin kong wala nang imik ang babaeng nakasandal sa balikat ko. Sinubukan ko siyang tingnan at napangiti na lamang ako nang makitang mahimbing na pala ang tulog niya. Marahil dala ng pinaghalong stress at pagod dahil sa dami ng mga nangyari ngayong araw. Habang inaayos ang mga nagkalat naming gamit sa mesa, ay muli kong tinitigan ang maganda niyang kabuuan at maingat kong tinakpan ang aking polo. Handa kong tiisin ang lamig, wag lamang maputol ang pahinga ng babaeng alam kong walang ibang ginawa, kung hindi maging isang mabuti at masunuring asawa sa taong hindi man lang nagdalawang isip, nasaktan at paglaruan siya. Nang matapos ko ang aking ginagawa, ay maingat ang mahakbang kong lumapit sa kinaroroonan nito. Sa takot na magising siya, ay banayad ko na lamang na hinaplos ang buhok nito, tsaka emosyonal na hinalikan ang kanyang noo. Kung sakali mang tumating ang araw na gugustuhin mong hiwalayan at talikuran ng iyong asawa, sana maalala mong nandito lang ako. Tatanggapin kita at ipinapangako kong hinding-hindi kita sasayangin tulad ng ginawa niya. Imbis na promotion, ay hindi ko inasahang ibang biyaya pala ang matatanggap ko ng mga oras na yon. Makalipas ang ilang buwan, ay napagpasyan kong mag-resign sa kumpanyang yun. Hanggang sa awa ng Diyos, ay natanggap ako sa kasalukuyan kong trabaho at napromote bilang sales manager matapos ang 2 taong pagsisikap. Napag-alaman ko ring mas pinili ni Lloyda na iwan ang asawa dahil sa kasalanan ni minsan ay hindi man lamang nito pinagsisihan. Mabigat ang desisyong ginawa niya, lalo na't ayaw sana nitong mamulat sa isang broken family ang anak. Ngunit noong tumagal ay wala rin siyang nagawa nang sumama ang asawa sa kirita nito. Nang muling mag-cruise ang landas namin sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, ay hindi ako nagdalawang isip na tanggapin, hindi lamang si Lloyda, kung hindi maging ang anak nitong alam kong nangangailangan din ng pagmamahal ng isang tatay. Hindi iyon naging madali, dahil dumaan din kami sa hindi mabilang ng pangungutya ng mga taong nasa paligid namin dahil nga sa estado ng relasyon nito sa kanyang asawa. Maging sa pamilya kong hindi nagtagal ay tinanggap at nirespeto rin ang desisyong pinili ko. Kung noon, Ma'am Lloyda ang tawag ko sa kanya, malaya at may proud ko na itong tinatawag na Mrs. sa harapan ng mga katrabaho namin ngayon. Hindi ko na siya boss, dahil ako na ang boss niya sa tuwing nasa loob kaming dalawa ng opisina. Sabihin mang naging matagal at magastos ang proseso ng annulment, pero nagtiis at nagtiyaga kaming dalawa hanggang sa maging legal ang aming pagsama. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya ng mga panahong yun na gusto ko siyang mahalin nang walang halong pag-aalinlangan. Gusto kong iparanas sa kanya at sa mga anak namin ang masayang pamilyang nararapat para sa kanila. Kaya ganoon na lamang ang pagpapasalamat ko sa may kapal nang magawa naming makamtan ang bagay na yun sa kabila ng mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa namin. Hanggang dito na lamang po ang aming istorya at salamat po sa mga nakinig.